marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Tad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang na gawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo. Ilantad ang katiwalian, tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Perang napunta sa... Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw, kundi dapat ilantad upang mapanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan simple. Ang ating panawagan madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero nakakabahala mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas. Yes, sir. You have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have to... Upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas
ang mga pinakanakinabang sa nakawan, meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yon? Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang imbestigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot. Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang imbestigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ang mga makapangyarihan, hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan.